content creator. Hi, good afternoon po. And I'm RG of Street Scooper Vlog. So first, congratulations po sa new movie na Paniguradong aabangan. And it's not too late, of course. We want to recognize you guys really about your last year, 2025, of course, about kay Miss Bella sa isang daang awit para kay Stella. And syempre, Carlo Aquino para naman dun sa Bar Boys. Dalawang beses ko yung pinanood. Sobra. And syempre, para sa akin, nag-stand out ko dun sa Bar Boys. Or isa sa mga nag-stand out yun na lang. Kaya dalawang beses ko din pinanood. Syempre, yung isa gamit yung passes, isa gamit yung bulsa. So, well, speaking of that, since natanong na kanina yung about sa special memory, particularly, I just want to ask, since na great actors kayo, ang dami yung nagawang project na sobra talagang madami kaming natutunan, nakarelate kami and everything. Sa kabila ng hirap na ginagawa nyo, for sure, dumarating yung time na parang ayaw niya na siguro sa ginagawa nyo or napapagod kayo, as simple as that. Dumating na ba talaga yung time na parang gusto nyo lang mag-quit? And ano yung special memory na nasabi ng friend or ng family na nakapagpabalik doon sa motivation nyo bilang actor para magpatuloy at palaging gawin lang to kahit na napapagod na kayo? Na mag-quit? Sa ngayon wala. Kasi may pinapaaral ako, 5 years old pa lang. Si Mithi. So hindi ako pwede mag-quit. Tsaka siya rin siguro yung isa sa mga rason kung bakit ako tumatayo at gusto kong gawin itong ginagawa ko. Si Mithi and of course my wife. Tapos yung bigay inspirasyon din sa mga tao. Nakatulad mo, nanonood ng mga pelikula namin na sa tingin mo magaganda, syempre, at yung mga characters namin na at the end of the day kasi ako, pare-pareho lang tayo eh, di ba? Naghahanap buhay, pero kapag napapanood mo kami, ibang tao yun. Yung mga napagdadaanan nun, feeling ko napagdaanan mo, ako rin. So, yun, para lang makapagbigay ng inspirasyon talaga. Is there, can you bring us back? Meron bang scenario before na napagod ka, kung hindi man about sa showbiz or pagiging actor, meron ka bang natatandaan, naaalala ngayon na special memory from a friend or a family na nakapagpamotivate sa'yo? Na parang nag-e-echo minsan yung words na yun or yung phrase na yun. Isa lang talaga, nung lumabas si Mithi, nung nakita ko si Mithi, yun yung jump start na talagang dapat paghusayan ko, pagbutihan ko. Yun yung parang renewal ng love ko. Yes. Thank you. Nagsisisi ako na wala ako nung araw na lumabas si Mithi kasi parang ang dami ko sana makukuha doon. Ba't di mo kasi ako in-invite? Pwede naman up to 4 people. Hindi, nandito pa ako noon. Meron na burnout ako at one point. 2019, I was shooting on Vodka Beers and Regrets, Manyanita, and Mea Culpa. May ginagawa kami series na Direct Jerry, yung Sinong May Sala, at the same time. So, sa isang linggo, I was playing sniper shooter, lawyer na schizophrenic, at an alcoholic actress. So, 3 characters in 1 week, Monday to Sunday. So, nakakalimutan ko na kung sino ako. Tapos naalala ko may isang shooting kami ng Manyanita. Parang pa 6 a.m. na, paakyat na yung araw. Malilate na ako sa susunod, sa Sinong May Sala. 7 a.m. yung call time ko doon. Nagsiset up pa lang sila ng boss. Tapos naka-prosthetics yung kalahati ng mukha ko kasi sunog. Sabi ko, gano'ng katagal pa kaya itong setup ng boss? Sabi nila, mga 30 minutes. Sabi ko, okay lang, maglakad-lakad muna ako. Nasa EDSA kami, yung Victory Liner na bus station. So, wala naman ako malalakaran, di ba? Kasi EDSA na pag naglakad ako, mamamatay na ako dun eh. So, tumupo lang ako sa gutter ng EDSA na nakasuot akong prosthetics. Tapos may dumaan. Nagbato ng piso sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko. Like, ano ba nangyayari sa akin today? Binato ng piso. Sabi ko, may cellphone ako, no? Pero yeah,
parang nung moment na yun, ramdam na ramdam ko yung pagod nung linggong yun. Tapos iniisip ko lang, pag nakakuha ako ng day off, yung mahabang day off, aalis ako. Aalis ako, as in malayo. So, mag-Holy Week, pumunta ako ng London, kahit maiksi lang naman yung Holy Week eh. Nag-London ako kahit didn't make sense. Sorry, excuse me. And then when I went to London, I said, okay, I'm gonna move here. So I think that's the reason why I moved to London ng pandemic. It was a result of my burnout. And then I had 2 friends talk to me nung pandemic. Sorry, hingi lang ako ng tubig. Wala akong COVID, nag-test ako. Pagod na to eh. Wala sa Gateway 1 ng tubig. Malapit lang yung may naman, annex. As a taong ubuhin, no? Talagang ang daldal ko pa rin. And then, I remember lang, during the pandemic, 2 people spoke to me, Piolo and Kim Chu. They told me, tama na yan, umuwi ka na dito. And it woke me up na parang, oo nga, tama na, parang I'm hiding from my reality and what I'm supposed to do. So, ako kasi hindi ako affectionate na tao. Mas nag-work sa akin yung tough love. So, nung tinough love na ako ni Piolo at ni Kim, yun, parang nagising na ako na, oo nga, ano ba ginagawa ko dito? Aral ako ng aral. Yung inaaral ko, trabaho ko na siya sa Pilipinas. Ginagawa ko na siya dati pa. So, uwi na ako. Yun po. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Street Scooper, a TikTok content creator. For our next batch, please do stand by Miss Aster Amoya of TikTok, People's Journal, Filipino Star Ngayon, Alan Sangon of Stars Photo, and Erwin Ogawa of Anong Ganap. Our next question will be coming from Miss Aster Amoya of TikTok, People's Journal, and Filipino Star Ngayon. I'm here, pero halos na tanong na gusto ko dapat din malaman. Tanungin ko muna si Direk at saka si Ricky. Hello, hi Bella. Hi Doc from Bianchi. And to Carl, before I ask my question, I'd like to say, ang galing-galing mo na sa, it's okay not to be okay. I just had to say that. Anyway, the question ko is, for you, what makes a memory special? The person, the timing, or the lesson? Pang beauty pageant. Siguro yung kabuuan po. Lahat, sama-sama. Kung sino yung kasama mo, kung kailan nangyari, kung saan. Kasi, yun yung nagpapaspecial eh. Yung kabuuan. Hindi lang naman pwede kang the whole package. Hindi ka pwedeng mamili ng isa lang. Para sa akin. Thank you. Same. Yeah, same po. Parang total, everything. The totality. Yes, the totality. Thank you. For Sir Ricky. Sir Ricky, ano pong pinaka painful line dito sa movie without spoiling the story? For you personally. Pinaka-painful line? With ang dami. Naku, sakit talaga. One that May, stands out in your memory. well, merong isa na naalala ko na painful, doon akong spoiler ito, nang tinawag niya si Dindo na Roy. So the line is Roy. It's one word, but it's very painful. May trauma ako dyan eh, kay Roy na yan. Hindi ko ma-shoot eh, kasi ang hirap po nung eksena eh. Sobrang bigat eh. So nagsabi ako kay Direk na pwede po ba na sa ibang araw natin ito kuhanin? Kasi hindi ko kaya na dire-diretso po yung mabibigat na eksena. So, early pack Parang up. hard to believe na hindi mo kaya. Yes. Thank you. Yun, one word lang yun. Dindo yung pangalan ko. Ayan po ang isa sa abangan natin sa pelikula. Alright, up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hi, good afternoon, and of course, congratulations to your film.